Hi guys, this is Ate Dap again. So I want to share 4 things na dapat you must do kung nasa Middle East ka and baguhan ka pa lang. So 4 things. Una is willing to learn sa language nila kasi 'di ba Arabic. So madali kang matututo kung merong, lalo na pag merong mga bata. But if the employer required you to speak to them in English, so mag-in-English pag ka. And then, so yun yung pinakauna mong gagawin, yung mag-aral ka, especially kung merong mga elderly doon, merong mama na hindi marunong mag-English. You have to learn. You have to be willing to learn the language and then learn their cultures, mga bawal, mga ganyan. And then, halimbawa, never stop learning. Halimbawa sa cooking nila, di ba? Their cooking is, yung mga luto nila is iba. Iba-iba. So, be willing to learn. Huwag mong sasabihin kaagad na, ay, ayaw ko, baka mali, baka hindi masarap, or baka hindi. Yung mga baka-baka na hindi mo, alam mo yun na, dahil ayaw mo lang gawin, ayaw mo lang subukan. So, yun po yung dapat mong gawin na willing to learn. I can learn, or I'm willing to learn if you're going to teach me, and then I will remember, I will just write it down in sa notebook ba, or sa papel ba, para the next time na if you're going to do it alone, you can do it by yourself. So, yun po, be willing to learn. So, kung merong mga bata, so, tuturuan mo sila ng tama or read books with them. So, while you're reading, they're learning, you're also learning. Kasi hindi ka lang naglilinis. Alam mo yun, yung gawaing literal na pangbahay lang talaga. So, at least when they're reading, you're learning as well. So, together with the kids, tuturuan mo sila ng, alam mo yun, yung mga assignments nila, homeworks nila. So, kung uutusan ka nila, never say no na turuan mo muna to or ganito. Kasi the moment you're going to refuse, magreklamo ka, ay hindi ko naman alaga yan, or hindi ko naman, apo naman niya yan. Kasi gaya ko dati na sa Doha, Qatar, na meron siyang apo na dinadala around 9 AM kasi papasok na yung parents. Merong mga sila nagbabantay doon, but ewan ko, siguro baka wala silang tiwala. So, yung apo, dinadala doon sa bahay yung bunso. So, akong magbabantay or yung kasama ko or kasi andun si mama. So, yun. Be willing to learn. Teach the kids. Magbasahan mo, turuan mo, ganyan. So, huwag kang magbabad mouth na, bakit sa akin? Bakit ako mag-aalaga? Hindi ko naman to alaga. Wala naman to sa kontrata. No, huwag kang ganyan. Acceptin mo lang, yung i-accept mo kung anong binigay na trabaho sa'yo. Basta, lang na decent na work. So, pangalawa is be respectable. Yung sa dress mo, sa pananamit mo. Anyway, may uniforms naman, but yung uniforms is maninipis. So, yun. Kailangan magdoble or basta yung dress nga, ka ba? Decent ka tingnan. Yun, tapos, i-greet mo sila every morning ng nakangiti. Gusto nila talaga yun yung mga amo mo. Pag ginigreet mo sila ng Assalamualaikum, Alaikumussalam, yung mga ganyan ba? Yung mga kunting greeting sila na gusto nilang marinig sa umaga. Hindi yung umaga pa lang nakasimangot ka na. Dahil ang daming mga apo, ang daming gagawin yung ganun. So, pangatlo is, if you have any concerns regarding with work or personal stuffs with your family sa Philippines, go directly kay madam or kay mama. Wag sa lalaki. Maliban na lang kung walang pakialam yung babae. But most of the time, punta ka talaga sa babae kay madam. Punta ka kay ma'am. Hindi kay sir. So, yun yung uugaliin mo. Wag ka kay sir, doon ka kay ma'am. Any concerns related with work or your personal problems at home or anything, kung may concern ka sa bahay ba, sa groceries ba, or ganyan, sa kay ma'am ka lumapit. And then, pangapat is yung hard work. Yung makikita talaga yun what you put in with your work. Kung gaano ka kasipag, yung quality ng trabaho mo, malinis, hindi ka anga-anga, yung, alam mo yun, mindful ka sa oras ng gising mo, mindful ka sa trabaho mo na kailangan mong tapusin. Yung, yung may kusa kang gawin ang trabaho mo, hindi na ipinapala sa'yo, oy, hindi mo pa ito natapos, oy, ito, bakit madumi ito, nahugasan, no,
Huwag mong hintayin na i-remind ka. Gawin mo na diretso-diretso. Maliban na lang kung sa dami mong ginagawa, hindi mo nagawa kaagad. Sasabihin mo lang na may tinapos ka lang or gagawin mo lang mamaya. Never say na, ay, dami kong ginagawa, no. Kung ganyan. Sasabihin mo ng, if you're busy, kung may ginagawa ka, especially Friday, kasi marami talaga yan. Pag Friday is family day yan sa kanila. So, pag busy ka, sasabihin mo lang na gagawin mo yan. Pagkatapos mong gawin ito, I will make time. Hindi yung nagagalit ka na agad. Kung i-correct ka, halimbawa, i-correct ka ng amo, sabihin mo lang ang totoo na meron ka pang ginagawa, gagawin mo yan ngayon after this. Ganun, maging respeto ka, maging respectable ka kung mag-respond ka sa kanila, hindi yung galit si ma'am, galit ka din. So, dapat po ganun. Hard work, makikita ang trabaho mo, magre-reflect kasi yan sa'yo. What you put in sa trabaho mo, yung quality, yung linis, yung magre-reflect kasi sa'yo yan. So, napupunta doon yung trust, yung trust ng amo sa'yo, yung magugustuhan ka. Yan na yung papasok na maluwag ang loob ng amo mo sa'yo. Yung every December, parang may ano ka na, parang may hadiah. So, doon po yan dahil sa quality ng trabaho mo na binibigay mo. Hindi yun sa dahil sa ganito, ganyan, pasip-pasip. No, hindi po yan. Nakikita po yan ng amo. At makikita po yan nila. Hindi lang yan dahil sa word ng, merong nakakatulong yun dahil yung amo mo, pinag-ano ka talaga, pinag-uusapan talaga kayo. Normal talaga. No, si ganito, ganyan. So, yun po. Kung gawin mo trabaho mo, dahil babalik din yan sa'yo. Magre-reflect ang trabaho mo sa'yo. So, yun po. Thank you from Ate Dap.